What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan ating pong tatalakayin mga kahombre ko ang sitwasyon, ang pwedeng mangyari mga kahombre ko, at lalong-lalo na, no? Isa rin ho ito sa maaari kong maitulong, di ba? Sa isang aspiring or built na influencer. Maraming salamat syempre sa partner niya na si Elma, mga kahombre ko, no? So, ngayon Elma, I really hope na isa sa mga team mo or kahit ikaw nanonood ka nitong video na to, baka sakaling makatulong to sa'yo, no? Itong mga sasabihin ko in regards to sa possible na pwedeng kahinatnan ng career mo if itong gagawin mo or kung ayan ang gagawin mo. Hindi to sa panguhula, ito ay naaayon sa aking experience. Dahil sobrang tagal ko na nga sa SOCMED. So, try ko lang, no? Baka sakaling makatulong sa inyo dahil alam ko yung feeling mo ngayon. Hirap na hirap ka siguro na bumalik sa social media. Tama? Hirap siguro mag-content for you. Oh, so, eto, hopefully, matulungan ka nito. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Nag-post mga kahombre ko ng status si Elma, di ba? Nahiwalay na sila nang walang binibigay na malinaw na dahilan. Pinalabas na mutual decision at walang may kasalanan o wala namang third party. Ito pa ho ang dinagdag niya mga kahombre ko. Ito naman, recap lang ha, recap to. Alam po naming masakit para sa inyo na nagmamahal sa amin. Pero mas doble po yung sakit na nararamdaman namin na nakikita kayong nasasaktan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa amin. Muli, hiling lang po namin ay pag-unawa at respeto sa aming naging desisyon. Patuloy pa din po naming susuportahan ang bawat isa. Samahan nyo din po kami sa bagong buhay na tatahakin namin. Actually, mga kahombre ko, yung tunog nito, medyo 50-50. Kasi tulad dito, sabi niya, walang sawang suporta sa amin. And then, dagdag niya, muli, hiling lang po namin ay ang pag-unawa at respeto sa aming naging desisyon. Paano ka susuportahan, no? Kung hindi ka naman nagsasabi ng totoo. Kung hindi ka naman nagiging transparent sa mga taong ika mo nga, sumusuporta sa'yo at nagpapasalamat ka pa doon. Diba? Ngayon, sasabihin mo, hiling lang namin ay ang pag-unawa at respeto sa aming mga desisyon. Papaano ba yan? Pinablish nyo na nga ng todo-todo ang relasyon nyo, di ba? So, anong ine-expect mo? Wala lang to? Hindi po pwede yon, Madam Elma. Kailangan ng mga tao ng paliwanag galing sa inyo. Galing sa'yo. Kasi alam mo, Elma, sa ngayon, nakakuha ka ng napakatinding simpatsya sa mga tao. Sobrang lalim ng simpatsyang nakuha mo sa mga tao. And actually, kitang-kita rin naman ang lahat na walang habas talaga, no? Ang iyong pagtatanggol sa partner mo, sa ex-partner mo na si Gabin. Pero baka akala mo, no, maililigtas ka nung simpatsya na yon. Siguro, for few days, few weeks, pero sigurado, madadamay ka rin sa ira, sa galit ng fanbase na binuo yung dalawa kapag nagpatuloy ka sa pagiging ganyan mo. Yan ang totoo dyan, Madam Elma. Ha? Kaya para sa akin, kailangan mo talagang magsalita. Pero dito, mga kahombre ko, meron din palang hint, no? Patuloy pa din po naming susuportahan ang bawat isa. In short, pinalalabas niya dito, mga kahombre ko, na walang magsisiraan sa aming dalawa. Kasi susuportahan namin ang bawat isa tulad ng pagsuporta namin sa bawat isa noon. Gets nyo? So, in short, kung totoo nga yung mga haka-haka na si Gabin na may kasalanan, na si Elma yung may kasalanan, o na talagang sila lang ang nagkalamigan sa isa't isa, hindi nila ilalabas yan. Kasi most probably, may isang masusunog sa kanila. At ayaw nila yon. Kasi malinis nga ang binild nila na reputation. So, in short, iniisip nila na malinis talaga yung reputasyon nila. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, hindi sila pwedeng magkamali.
Ayun naman ang pagkakamali sa mentalidad mo, Elma. Kasi hindi porke malinis ang reputasyon mo, hindi ka na pwedeng magkamali. Alam mo ba sa panahon ngayon, mas maganda nga na nagkakamali ka. Mas maganda nga na pinapakita mo sa mga tao na ikaw ay nagkakamali. Alam mo kung bakit, Elma? Kasi mas lalo ka pang minamahal. Mas lalo ka pang bumababa sa lupa dahil mas lalong nakakaparehas mo yung mga viewers mo. Kaya nga ako minahal ngayon eh. Kasi they saw everything na nangyari sa buhay ko. Dami kong mali, inamin ko, pinakita ko na tunay na pinagsisihan ko. Yun, marami tuloy nakarelate. Kasi pwede ba naman na hindi ka nagkakamali? Hindi ba pwede yun? Lalong-lalo na sinabi ko na nga, hindi naman din kayo kasal. Wala naman kayong anak. So, paano nangyari na sa ganitong bagay pa kayo mag-aatubili? Wala namang ano sa inyo kundi 7 years na relationship nyo, di ba? Kung nagkamali, di nagkamali. Move on, di ba? Pero, papaano tayo makakapag-move on at papaanong sasamahan pa rin kayo sa bagong buhay na tatahakin nyo ng mga fanbase nyo, ng followers nyo, kung hindi kayo nagiging transparent at hindi kayo nagiging totoo? Diba? This is disappointment over disappointment, mga kahombre ko. At ito pa, napansin ko sa comment na ito. Patuloy pa din po naming susuportahan ang bawat isa. Samahan nyo din po kami sa bagong buhay na tatahakin namin. Tas white na heart, mga kahombre ko. Ito, Elma, ay dangerous. Itong nilagay mo na to. Kasi this is a big question mark na baka maaaring scripted ito or prank itong ginagawa nyo sa mga followers nyo. Alam mo kung bakit, Elma? Maraming matutuwa na magpapakasal kayo, malamang. Kunwari, di ba? Na prank to. Papakasal kayo, maraming matutuwa. Kaso, pag ginawa nyo yan, nangyari yan, mas dadami ang galit sa inyo kasi pinaglaruan yung emotions nila. At lalong-lalo na magiging big time questionable na ang lahat sa inyo. At hindi lang yon, mga kahombre ko. At hindi lang ho yun, Madam Elma. Ito pa, ang mangyayari na pinakamatindi. Mawawalan kayo ng credibility. Pagka nawalan kayo ng credibility, automatically mawawala na rin ang buong suporta ng mga tao sa inyo. Wala na. Game over. Ayan ang problema, Elma. Na dapat hindi nyo mamaliitin. Kung naiisip mo man, no? Kung maiisip nyo na okay lang yan, matatakpan yan ng ikakasal naman tayo eh. Siyempre, big event yun. Baka ma-disappoint ka. Baka lang naman ha. Baka mamaya, sa halip na memorable day yon sa positive way, baka maging memorable yon sa very negative way. Diba? Nakakalungkot. Kaya, kung yan man ang plano nyo, good luck, man. It's gonna be harsh. Mga kahombre ko, sa dinami-dami ho ng issue ngayon na hindi naman natin na pinagkakakitaan, sayang naman oras mo tulad ng cheating, pumatol sa kata, nakaw na content, ay di kumita ka na lang. At dito sa sasabihin ko sa'yo na trusted na application na merong mahigit na 19 million users, ito yung Pocket Broker. Kung saan ang kailangan mo lang dito ay laptop at phone. Siyempre, bigyan mo na rin ng konting puhunan. Makikita natin dito ang bagong design ng platform kung saan mas pinadaling i-navigate para sa mga bagong users o sa mga hindi pa nakakasubok ng trading. Napakasimple lang dito, mga kahombre ko. Titingnan mo lang ang chart. Kapag tingin mo tataas, pindutin mo lang tong green or buy option. Kapag tingin mo naman ay bababa, then sell naman. O tingnan nyo, pumasok. Yo! At ito ang pinakamaganda sa lahat, mga kahombre ko. Meron silang $50,000 risk-free demo account kung saan makakapag-trade ka kahit walang nilalabas na pera. Meron din silang social o copy trading kung saan otomatiko mong makokopya ang mga trade ng mga expert trader. Sa deposit at withdrawal naman, mga kahombre ko, napakabilis lang rin. Pwedeng-pwede sa GCash, Maya, bank transfer, crypto at iba pa. At 0% withdrawal fees na rin.
yan. Ngayon mga kahombre ko, kung gusto nyo ng 100% bonus, gamitin nyo ang code ko na MWM26 habang nagre-register. Ano pang hinihintay nyo mga kahombre ko? I-try nyo na. Pero alam nyo, mga kahombre ko, yan naman yung dark side ng lahat ng ito. Pero si Madam Elma ho, mga kahombre ko, no? Tulad ng nakita natin nung umpisa ng video na ito, ay napakabait na tao. Halata naman, mga kahombre ko. Sa mukha pa lang ni Elma, halata nyo na napakabuti niyang tao, mahusay siya, mabait siya. And para sa akin, totoo rin, mga kahombre ko, na talagang nagsakripisyo rin si Elma ng malupit, no? Para sa relasyon nila na ito. Sigurado si Gavin din. May sinakripisyo din siya sa relasyon na to. Pero definitely, mas meron hong nasakripisyo at mas mataas ang porsyento na naisakripisyo ni Elma sa relasyon na to. Imagine niyo, mga kahombre ko, iniwan ho ni Elma ang pagiging guru niya para kay Sir Gavin. Siguro, I think, para suportahan, mga kahombre ko, yung pagiging vlogger, no? Diba? Ni Gavin. Ano message mo dahil this is the last day na dito ka sa school, tapos ayaw pa niya ipaalam sa akin na ito, magre-resign ka na. Ano message mo? Message ko ay nakakalungkot. Pero isa na po akong tambay. Proud naman ako sa'yo kasi sabi nga ng teacher kanina, goodbye is not the ending. It is the beginning. Tama ba? And at the same time, mga kahombre ko, syempre, maiaalis nyo ba naman yon? Di hamak naman na mas malaki ang kita ng vlogger, di ba? Hawak mo pa oras mo, nasa bahay ka pa, kasama mo pa yung partner mo na masaya naman kayong gumagawa ng content, di ba? Versus, nasa eskwela ka, nagtuturo ka, mas mababa ang kita, mga kahombre ko. Ngunit, ang pagiging guro ay isa hong napakalaking palamuti or medalya sa buhay mo. 'Di ba? Kasi para umabot si Elma o si Gavin, kasi teacher naman sila parehas, napakalalim ho ng ginawa nila. Napakalalim ho ng pinag-aralan ng mga tao na ito. Kasi sigurado kung ano-anong lisensya ang kinuha nila to be able to teach sa mga bata natin sa eskwela. Kaya bilang isang guro, mga kahombre ko, ito sa tingin ko, kasi marami rin ho ako naging kaibigan ng mga guro, public school teacher, private school teacher, meron ako mga kaibigan, mga kahombre ko. At minsan, paminsan-minsan nga, mga kahombre ko, nahihiritan din ako ng mga kaibigan ko na mga public teacher na, oy, MG, baka naman pwede ka mag-donate. Papapaltan lang namin yung pintuan namin sa classroom, papadagdag lang kami ng 2 electric fan, baka naman pwede kang magpalaro, pa-donate naman ng 2 bisikleta para sa mga bata. Alam niyo yan, mga kahombre ko. Kaya, meron akong mga idea, no, kung paano nagwo-work din, mga kahombre ko, ang utak ng isang guro. Alam nyo, sa dinami-dami ng kaibigan kong guro, lalo na sa public school, mga kahombre ko, na-realize ko na grabe pala itong mga kahombre ko. They actually work para sa mga estudyante nila. Alam nyo, meron pa akong ibang mga kaibigan, mga kahombre ko. Siyempre, sa probinsya namin, mga kahombre ko, na mga guro, no, naulan, sila mismo naghahatid sa bahay ng estudyante nila sa kanila na nakapayong. Kasi walang susundo sa mga bata. Halos ending na, mga kahombre ko, kup-kupin na nila yung mga bata. Kaya karamihan din, mga kahombre ko, sa mga teacher, lalo na sa mga babae, hindi ho nagkakaroon ng asawa. Dahil sobra na silang napamahal sa kanilang trabaho. Kaya for sure, mga kahombre ko, ang ginawa na ito na move ni Elma for Gavin is big for her. For sure. Kasi halos lahat po ng guro dito sa ating magandang bansa ay ganyan. Ganyan mag-isip. Ganyan talaga sila, mga kahombre ko. Solid yan. And isa ako talaga, mga kahombre ko, sa makakapagpatunay sa bagay na yan. It's real. Pero meron din hong other side of the coin, tong istorya na to. Pwede rin naman, no, na hindi kusa ang pag-alis ni Elma sa pagtuturo. Kundi pinilit o baka naman kinontrol siya ni Gavin para mas maging dependent sa kanya si Elma. Pwede rin yun, mga kahombre ko. Tandaan nyo, to be in a position where milyonaryo ka, tulad ni Gavin, dapat medyo madumi ka rin mag-isip. Wala hong milyonaryo na malinis mag-isip. Kasi once na ang milyonaryo ay nagsimula ng bumait at malinis mag-isip, babagsak ko yan. Yan ay normal lang sa mga taong may nakamit sa buhay.
Mabibigyan ko ng 10,000, bidya ko. Mas marami ang negativity na naiisip niya sa ibang tao kesa sa positive. Yun yung defense mechanism para hindi siya maloko. Di ba? May ganyan mga kahombre ko. Magugulat kayo, but it's real. Maybe hindi pa kayo nakakita ng ganyan, pero mga kahombre ko, kadalasan ho ng mga may nakamit sa buhay ganyan mag-isip. Anyway, mga kahombre ko, napansin din ho natin na sa karir niya na to, talagang may nangyari sa buhay niya. Imagine niyo yun, nakapagpagawa ho siya ng napakagandang bahay. So today guys ay makikita na ng camping team ang ating dream house. Kasi di pa dito nakikita kasi Gavin gusto niya nang makita to. Pero syempre, kailangan on the perfect timing. So ngayon na ang tamang panahon. So boy, nakita mo na yung sabi mo. Okay. Nawindang ako ng isang araw eh. Ayoko naman ni Boss Elma! Makikita natin na may napakagara at gandahong bahay si Elma, mga kahombre ko. At mukhang ito ay galing sa pinaghirapan niya all these years sa pagbablog niya kasama niya si Sir Gavin. Diba? Ito nga ang sabi niya. Hi guys! Nandyan pala kayo. So, ngayon guys ay samahan niyo akong libutin ang aking pangarap. Ang aming pangarap na bahay. Bakit ngayon? Kaya di ako nagpa-makeup kasi di ako sa internet. Guys, at last, tapos na yung bahay namin. So, ito na siya. Paano tayo mag-start? So, a quick story lang po. Anan, kasi hindi ko naman nilalabas yun. Ay, kusang tumutulong yung luha ko. Bakit importante itong bahay na to sa amin? Kasi guys, ilan taon ba ako? 29? 29 isip ko siya. 29 years old. Wala kaming permanent house. Sana maintindihan yung ito ko. Ay! Ulitin ang hirap. So, ayun na nga. Wala po kaming permanent house. Pinanganak ako. Lumaki ako. Ang dami namin napunta. Ang dami kong friends. Si mama po, talaga na ACA talaga. Si papa ko is from Bicol. So, nagtrabaho na sila bata pala. So, in different area na kami nakatira. Ang natatandaan ko na tinala namin is nung lumaki na ako, Valenzuela first. Pero hindi ko na matandaan kung before kasi may panganay pa sa akin si ate kung saan sila unang tumira or nung magkasama pa lang sila. Ba't nakabot mo ka na is kami sa Valenzuela. So doon ako nag-kinder, grade 1. And then grade 2, lumipat na kami ng Bulacan kasi yung trabaho ni Papa. At saka ni Mama, hindi naman siya permanent. It's like caretaker ng mga bahay. Tapos doon kami titira. Or construction. Marunong kasi Papang gumawa ng mga kung ano. Tapos kasama si Mama. Siyempre. So, saan siya mag-work? Doon kami. Ulit mo ako ng Bulacan. Doon ako nag-grade 2 hanggang 3rd year. Tapos, yung magka-college na si ate, dito namin lumipat para mas stable yung work ni Papa, tsaka mas okay yung income. So, napunta kami dito sa Nueva Ecija kasi may offer sila Papa dito. So, kaya dito na ako nag-college. Mas ate sa Manila, and then yung gusto namin dito na nag-elementary
nag-rent lang kami ng bahay. And isa yun sa pinapapangarap namin na makatapos kami. Bahay talaga yung una namin. Kaya after ko mag-aral si teacher, so si teacher, di ba, pagka naka 1 year ka no, or half year, pwede ka na mag-loan agad. Nakapag-loan na ako nun agad. Tapos binila namin ng loan, which is yung tinatayuan ng kubo. So I'm happy kasi galing dun yun sa pera ko. So yun, hindi ko siya agad napatayuan kasi so tinatapos ko pa yung loan na yun. And then dumating yung time na nag-vlog na kami ni Gaby, naglala na kami, may mga endorsement na, nagkaroon na ng business. Tapos may nakita namin tong tinatayuan itong bahay na to. Pinarenovate namin. So mapanood niyo yung vlog na yun. Ito yun. Sabi ni Gaby, kailan ka pa magpapagawa ka, payin mo. Kasi para sa akin, kaya gusto ko may hawak mo na akong pera. Sabi niya, hindi ganun. Simulan mo na. So, manap ako ng contractor para progress billing. Kaya, super live ako kung nakikita nyo. Live, endorsement. Kasi meron akong kailangan goal. Kailangan akong tapos. Kailangan kong bayaran mga bills. So, in the 2 years. Ay, hindi. 1 year and mga 6 months. 1 year and 6 months na. So, ito na yun. So, ito na siya. So, kung nakipakita sa inyo, excited na ako. And, nakita na ito nila mama, nila ate, kasi hindi ako pwedeng mag-focus dito. So, sila yung taga-tingin. So, hindi na din siya surprise. Kasi, malapit lang dito yung isa naming bahay. Kasi kami nag-stay ngayon, which is yung kubo. So, alam na nila to. So, sila yung nagtitingin-tingin habang ginagawa. Kasi ako, busy sa work, para mabayaran yung mga bills natin at matapos na to. And, at last, tapos na siya. Eto na, guys. Hindi ko napapalampasin. Hindi ko napapahabain pa kasi yung haba. Basta yung pinaka-quick story. So, ako yung bata. No permanent address. Ang dami kong natira. Ang dami namin natira. So, dami kong friends. Talaga. Ang dami namin kakilala kasi iba't ibang lugar na tinanan. Ang dating Batam. No permanent address. Now, may sarili ng bahay. Mapa. Para po sa inyo to. So, tara guys. Samahan nyo na ako mag-house tour. Imagine ninyo mga kahombre ko ha. So, El Mansion ang tawag niya dito. So, makikita ho natin dito mga kahombre ko na napakaganda talaga ng kanyang bahay. At talagang makikita natin na may nakamit talagang tao na ito. For sure, talagang kay Elma itong bahay na ito. Diba? So, ganyang katuwid ang utak ni Elma mga kahombre ko. Alam nyo ba na sa mundo ng internet, halos 90% ng mga influencers niwala nga yung sariling bahay nila. Yung mga bagay na akala mo pineplex nila na kanila, hindi naman pala totoong kanila. Mamukat-mukat mo mga kahombre ko, rented lang pala. Biglang magpapalit na ng bahay kasi nakarenta lang pala. Tour ko na rin kayo sa aking bahay dito sa Cainta Rizal. Ayan, Awit Mansion. Meron din doon sa taas. Yun. Ayan, kung makikita nyo mga tol, ayan, samahan nyo ako dito. Tara, pasok tayo. A few moments later. Ano yan? Welcome sa aking bagong bahay. Let's go! Dati ba yan, Di? Diyos ko,
Para naman kayong bago sa social media. Ganyan ang social media, mga kahombre ko, di ba? Pero ako'y natutuwa. Kasi sa sobrang ikling panahon ni Elma, putya, nakapaggawa siya ng mansyon, mga kahombre ko. Plus, may negosyo pa siya. Ibig sabihin, mga kahombre ko, walang oras na sinayang si Elma. Kasi hanggang ngayon, mga kahombre ko, mga successful na ho na influencer, ha? Sobrang dami, milyon ng pera ang dumapo sa mga kamay nila. Wala pa rin hong sariling bahay hanggang ngayon. Kasi mas inuna nila yung mga luho, tulad ng mga sports car, magagarang damit, magagarang mga alahas. Di ba? Basta lahat na ng garbo, mga kahombre ko. Eh, grabe to, mga kahombre ko. Kakaiba ang utak ni Elma. Di ba? Na nagawa niya itong bagay na ito in a short span of time. Wow! Kahit ako nagulat, mga kahombre ko, nung nakita ko to, ha? Wow, crazy. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, wife material talaga si Elma. Deserve talaga ni Elma na pakasalan siya. Di ba? Grabe to, mga kahombre ko, ha? Walang kaluho-luho sa katawan, ha? Sa nakikita ko dito sa babae na talagang wife material ho ito. Grabe, mga kahombre ko. Solid, ha? In fairness. Tuwid na tuwid mag-isip to si Elma. Ngunit, mga kahombre ko, ito yung isa sa malungkot. Elma, sigurado, nafe-feel mo to. Kung totoo nga, no, na hindi ito prank at totoo na talagang hiwalay kayo. Unfortunately, mas marami pa rin pera at hatak na fanbase si Gaybin kaysa kay Elma, mga kahombre ko. At nakakalungkot man sabihin, ngunit ang kasikatan ni Elma, nakadepende sa tambalan nila Gaybin. Pero okay na yon. Diba? Sabi nyo nga, meron at meron mababalikan si Elma. Kasi teacher naman siya. Anytime pwede siyang bumalik, diba? Pwede siyang bumalik sa pagtuturo. So, okay lang yon. Oo, kaya naman, makahanap ka ng isang sikat-sikat din na magiging future boyfriend mo, baka pwede. Otherwise, ito para sa akin, mga kahombre ko, mahihirapan si Elma na ma-maintain yung fame niya. Bababa at bababaho yan. Mamaya, mga kahombre ko, pag-uusapan pa natin yan. Paikutin natin yung storya na to with a bit of logic. Kasi mahalaga yon, mga kahombre ko. Makakatulong din yon kay Elma kung nanonood siya. Hanggang ngayon, mga kahombre ko, syempre, sinabi niya nga sa status niya na yun, no? Sa comment niya na yun, no? Pinagtatanggol pa rin talaga ni Elma si Sir Gaybin, kahit iwalay na sila. Ganyan hong kamartir si Elma, mga kahombre ko, sa tingin ko. No? Like talagang ganun ho siyang kadesidido na hindi niya talaga sisiraan si Gaybin, mga kahombre. Alam mo, Gaybin, kung ako ikaw, no? Kung ako mismo si Sir Gaybin, kikilabutan ako, man. Kasi talagang wife material na tong pinakawalan ko. Ito sa totoo lang, Gaybin. Imagine mo, man, ito na yung time nito. Ito na yung chance nito na siraan ka na ng tuluyan, wala na, ginento ko, ganyan na, pero wala. Look at this, man. Pinagtatanggol ka pa rin niya at mahal na mahal ka pa rin ni Elma. Grabe to, mga kahombre. Kung alam mo, Sir Gaybin, ang kinakatakot ko para sa'yo ay ito. Baka mamaya niyan makahanap to nang talagang deserve niya na lalaki. Baka doon mo palang marirealize yung kalokohan na ginawa mo ngayon. Na pinabayaan mo, na iniwan mo siya ng ganun. Kasi alam mo, Sir Gaybin, yung mga gantong klase ng babae only comes once in a lifetime. Then yung rest, Sir Gaybin, unfortunately, magmumukha ka na nung tanga. At ang masaklap pa niyan, maaari pa na ihambing o ihalin tulad mo si Elma sa mga magiging partner mo o magiging future partners mo. Ayun nga lang, hindi mo na maibabalik yun. Kasi sa tingin ko, once na nag-move on na talaga si Elma, yun na yun. Finish line na yun, mga kahombre ko. Kasi sa nakikita ko kay Elma, sobrang mature din ito eh. At tuwid. So, tuwid talaga. Tuloy-tuloy, mga kahombre ko, kumbaga. So, mahihirapan ka, Sir Gaybin, na palitan to. Kasi eto na yon. Ito na talaga dapat yung sayo. Kasi imaginein mo, naging mag-partner kayo nang wala ka pa. Tama? Walang-wala kayo. Di ba? Tapos umangat kayo together. At yung pag-angat nyo, hindi basta-basta lang. Like sagad sa butong angat. Umangat na nga ang fame, umangat pa ang pera. So, ibig sabihin, siya na talaga dapat yung partner mo hanggang dulo. Kasi kasama mo na umangat. Nako po. Sobrang hirap niyan para sa'yo, Gaybin. At kung mahirap kay Gaybin, mga kahombre ko, mas mahirap kay Elma. Yan talaga yung totoo dyan. Diba? My God, man. Crazy ho to. Social media-wise lang to, Sa life, I don't know. Pero social media-wise, ganun yon, mga kahombre ko.
Hirap nito. Muli po, alam namin nasasaktan po kayo sa desisyon namin, pero mas nasasaktan po kami sa mga nababasa namin. Mahal po namin ang isa't isa, kaya masakit po para sa amin na may mababasang sobrang sakit sa bawat isa sa amin ang hindi po alam ang buong pangyayari. Ayun na nga. Nang hindi alam ang buong pangyayari. Kaso nga lang, what do you expect? Diba? Would you expect otherwise? Hindi. Kasi nga, hindi nga kayo nagsasalita. Siyempre, maraming haka-haka ang mabubuo. Minimum yon, diba? Minimum yon. Sa dami nyo ba namang fans? Sa tindi ba naman ang binuo nyong fame? Ina-expect nyo ba na isang salita lang yun na yun? Malamang hindi, di ba? Tapos sasabihin mo, nasasaktan ka. Kalokohan yan. Para sa akin, itong part na to, mga ka-hombre ko, kalokohan to. Hindi namin po ini-invalid ang mga nararamdaman at suporta nyo. Sana lang po, maintindihan nyo po kami. Hindi nga kayo maintindihan. Kasi wala kayong naipaliwanag. Naglabas lang kayo ng statement, hindi kayo maiintindihan. Kasi kulang ang statement. Wala yung tunay na konteksto. Bakit kayo naghiwalay? So wala kayo sa sitwasyon para sabihin na sana po ay maintindihan nyo kami kasi hindi kayo maiintindihan ng fanbase nyo. Kasi yung fanbase nyo ay buo. Buong buo. At kayo ay mga vloggers. Ibig sabihin, daily vlogs kayo sa buhay nyo. Malamang yung mga nanonood sa inyo, nagtatanong, nasaan na to? Nasaan na to? Nasaan na yan? Nasaan na to mga to? Hindi po pwede. Hindi ubra. Di ba? O yung Kojak na lang, mga ka-hombre ko, di ba? Kasi kahit yung bagay na yun, hindi nyo rin pinaliwanag sa mga tao. Kung ba't kayo nagpaalis ng mga miyembro nyo. Malamang tatanungin kayo ng mga tao. Araw-araw nyo ba namang content material yung mga yan, tapos bigla na lang mawawala? Malamang tatanungin, questioning kayo ngayon. Minimum ho yun. Hindi naman mga robot ang mga tao who don't have any feelings for these people. Pinapanood nga sila. Ibig sabihin, alam niyo yun? Kabilang na sila dun sa ilang milyong views na inaabangan sa channel nyo. Kasi wala kayong pinapaliwanag. In short, ang kalaban nyo sarili nyo. Napakasakit nun, mga ka-hombre. Tindi ho nun. Sabi ko kanina, babalikan natin kung bakit magiging mahirap, mga ka-hombre ko, para kay Elma, ang social media. Diba? Kahit pa anong gawin natin, inevitable yung term oil. Inevitable yung baliktad dito ng mga tao. Kasi, somewhere down the line, mananawa ng mga tao sa issue na to. Alam niyo yun? Wala na to. Ayaw nyo magpaliwanag, edi wag, bahala kayo. Tatalikuran kayo straight. Mas masakit yon, Elma. Trust me. Mas masakit yon. Makikita ho natin dito ang iba't ibang sikat na mga nag-break. Mga couple breakups. Tulad niyan, The Legend, ang Jamich. In-example na natin yan nun. At lalong-lalo na, mga ka-hombre ko, ang Jaiga, ang Jolay, di ba? Makikita ho natin, mga ka-hombre ko, na kaya lang naman naghiwalay si Jam at saka si Mitch, mga ka-hombre ko, ay dahil ho nawala at namatay si Jam, di ba? Ngunit, alam niyo naman na yung issue na ang pinagpalit din ni Mitch dito, yun nga, yung kasama nila sa short film, yung haka-haka noon, mga ka-hombre ko, tunay nga hong, yun yung naging asawa na ni Mitch ngayon, di ba? May pamilya na sila, mga ka-hombre ko. So, sabi nila, haka-haka noon, sumama daw loob ni Jam. Dahil nalaman niya mga ganyang bagay, ayan, lumabas, mga ka-hombre ko, na totoo nga, di ba? Na talagang, kumbaga, nagkaroon talaga ng relasyon. Nagkaroon talaga ng something, yung mga yan. Anyway, walang yan, mga ka-hombre ko. Tingnan nyo, 29 million views ho! 13 years ago! 29 million views. That's a lot of views, mga ka-hombre ko, lalo na nung dati. Crazy yan! 18 million views, 14 million... Guys, this is much more than Elga. 100%, mga ka-hombre ko. Real talk yan. Anyway, biglang ngayon, mga ka-hombre ko, ayan, tingnan nyo. Nung nag-solo na lang si Mitch, di hamak naman na mas sikat si Mitch kaysa kay Elma, mga ka-hombre ko. Mas sikat si Mitch kay Elma, for sure. Nung panahon ni Mitch at yung panahon ni Elma ngayon, kung ito yung mga prime nila, di ba? Kung pagbabalansihin mo, mas sikat ho si Mitch nung panahon niya. So, ayan, mga ka-hombre ko, ayan, makikita natin, 1,000 views, 746 views, 3,800 views. She tried, mga ka-hombre ko. She tried to come back. Pero wala talaga. Tinalikuran na sila. Kasi in short, mga ka-hombre ko, hindi
uubra, hindi ho umubra ang bago niyang pakulong na solo lang siya. Ayaw ng mga tao yun. Kaya sila finalo dahil couple sila. Alam nyo mga kahombre ko, ganyan din nangyayari kay MG. Diba? Pansinin nyo yung mga views ko. Minsan sobrang taas, minsan normal lang. Diba? Mababa lang, 100k to 200k views lang. Alam nyo kung bakit mga kahombre ko? Kasi nagtatry kasi akong magbigay ng bagong content sa inyo. Diba? Kaso lang, yung content na binibigay ko sometimes, hindi siya entertaining. Kumbaga masyado siyang seryoso. Minsan regarding sa mainstream issue, minsan sa entertainment, showbiz, di ba? Hindi gusto yon ng mga kahombre ko. Ang gusto lang ng mga kahombre ko, kaya malakas ang views, yung sa social media. Which ayan kasi yung ginawa ko, binild ko all this time. Ganon yon. Kaso mga kahombre ko, ako, solo lang ako. Mag-isa lang ako lagi sa camera, di ba? Sa isang frame. So, okay lang yon. Matatanggap at matatanggap yan kung tatrabahuhin ko talaga. Meron at meron, magkakaroon ng engagement dyan. Kaso, tatrabahuhin ko yan. Di ba? Kahit ang tagal ko na sa SOCMED, hindi pa rin ho promised ang 100 to 200,000 views. Ganyan hong kahirap ang social media. Ganyan kahirap, Elma, ang SOCMED. Di ba? Imagine mo, since 2009 ako sa social media. And yet, ganito yung sitwasyon. 'Di ba? Sobrang hirap kahit para sa akin. Magbibigay ako ng bagong content, hindi nila kinakain. I'll need to work on this. Ganun yon, Elma. Kaso lang, papaano ba yan? Nasanay na ang mga tao na sa isang frame, dalawa kayo at marami kayong kasama. Paano mo yan babaguhin? Paano ka yan mag-shift? I know kung ano yung feeling mo. Bilang content creator, alam ko. It's hard, man. It's very tough. Actually, mga kahombre ko, baka nga kaya nagsama-sama na rin si Elma before, di ba? Nag-restart na siya talaga noon. Before this even happened, nakakasama niya na yung mga pamilya niya mag-vlog, di ba? Kasi siguro, medyo na-feel niya rin yan. Bilang content creator kasi malalaman mo yan eh. Automatic yan na marirealize mo yan eh. Diba na ganyan? Then, yan, nakita niya mga kahombre ko na, oh my God, oo nga, no? Baka, paano yan pag wala na si Gavin, pag wala na itong mga to? Kaya gumawa din siya ng sarili niya. Kaso nung mga panahon na yun, kahit paano, masaya-saya sila, wala siyang issue. Kaso mga kahombre ko, or even para sa'yo, Elma, for sure, ang laman ng comment section mo, puro Gavin, puro question. Paano ka aabante sa buhay mo? Diba? So, papaano ka abante? Even kung magkakaroon ka ng bagong endorsements, papaano ka abante sa buhay mo kung puro Gavin, ano nangyari sa relasyon nyo? Yun ang puro question sa'yo. How would you move forward sa social media life mo? Yan ang sinasabi ko. Yan ho yung mahirap na part, mga kahombre ko. O Madam Elma. Hanggat hindi kayo sumasagot, hanggat hindi nyo binibigyan ng kasagutan ng mga tao, mahirapan kayo. Lalo na't napakalaki ng fandom nyo. Let's move forward sa Jolay naman, mga kahombre ko, di ba? Sa Team Jolay. Makikita natin, mga kahombre ko, na nung naghiwalay sila, parehas silang bumagsak. Kahit pa si Jelay Andres, mga kahombre ko, hindi na ho tulad dati. Kahit si John, hindi na rin tulad dati. Masaklap. Ang saklap ho ng lagapak, mga kahombre ko. Tingnan nyo yung mga views, versus yung views nila dati. Ang nangyari, mga kahombre ko, tumigil na lang sila. Ito rin, itong Jaiga. Hanggang ngayon, mga kahombre ko, hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong kasagutan dito sa mga to, mga kahombre ko, ha? Like, naghiwalay na lang sila, yun na yun, mga kahombre ko. Ayan, 3 million, 2 million. Tas, all of a sudden, nung nag-isa na lang sila, 9,000, 23,000, 24,000. Kasi, hindi ho yan ang ine-expect ng mga tao sa kanila. Ang gusto nila, couple. Yun yung sumikat sa kanila. Wala kayong magagawa doon. Gets mo na, Elma? Imagine mo, malulupit yung mga pangalan na yan. 'Di ba? Ikaw, although syempre may pangalan ka na, pero definitely, yung pangalan mo hindi kasing kinang ng pangalan ng mga to. And yet, bumagsak sila ng ganyan after a few time. 'Di ba? So, sinasabi ko lang to sa'yo, hindi para takutin ka, ngunit para gisingin ka agad, no? Habang wala pa, habang malakas ka pa. Kung gusto mo talaga na maging social media influencer, dapat ngayon pa lang may maisip ka na bagong mga content na pwede mong ibigay sa mga tao mo na maaaring makapag-shift sa'yo. Alam niyo mga kahombre ko, dyan ako bumilib kay Zainab, kay V. Cortez even, kahit si Tony Fowler. Look at these people.
kaya nila. Kaya may kasama sila. Kaya wala silang kasama. Napakahirap nun, mga kahombre ko. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kudos sa mga babaeng influencers na yan. Sana isa sa inyo makausap si Elma, di ba? For more ideas. Kasi, yan, mahirap yan para kay Elma. So, crazy, mga kahombre ko. Crazy ho ito. Anyway, comments muna tayo, mga kahombre ko, para klaro. 7 taon, madaming pera, maayos na koneksyon sa parehong pamilya, tapos hindi ka man lang naisipang ayaing magpakasal? Good riddance, Elma. So, ibig sabihin, maganda yung ginawa mo, Elma, na pinaalis mo na siya sa buhay mo. Pinagtanggol pa rin kahit halata naman na dahil sa cheating kaya nawasak na sila. Dahil siguro nasa political clan yung babae at baka balikan sila kaya pilit nilalayo ang issue doon sa babae. At syempre, para din di masira ang image ni Sergey Bin. Kapag matagal ka ng girlfriend tapos hindi nagpo-propose ng kasal, negative yan. Ano yun? Forever GF lang? Inisip ko, bakit ang familiar nung nasa huling lines? Oh my God. Linya pala to ni Catherine nung nakipag-break kay DJ. Dij, you gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you. Oh my God. Ito sabi niya, you gave me the kind of love that I will forever cherish. I will always be thankful and grateful for you. Grabe talaga mga tao sa internet, mga kahombre ko, nakaka-proud. Ang galing mo! Grabe to, ha? Jesus Christ, man. Wow! Nabutasan ka pa tuloy doon. Ako po. Oh, eto mga kahombre ko, a year ago to na comments, ha? They will definitely not reach marriage. They're just using each other for money, especially since Sergey Bin made Elma resign. Can't forget Sergey Bin, the super fan of Bini acting like he doesn't have a girlfriend. Wow. Is a red flag. Elma seems somewhat materialistic, so she tolerates Gabin's nonsense because he gives her luxuries. They've been together for 7 years but have no intentions of getting married. If a man truly sees you as his partner for life, he will marry you. No ifs or buts. It feels like they're just stuck in their situation because they started together through thick and thin, but he can't see her as a wife. Poor Elma. He should let her go as soon as possible. 1 year ago na comment yan, mga kahombre ko. Ang lalaho. Anyway, mga kahombre ko, ano ba ang post Elma para sa akin? Elma, isa lang. Kung talagang gusto mo ang pagiging social media influencer, kung ako sa'yo, makipag-usap ka na habang mainit pa yung pangalan mo. Kumatok-katok ka na sa mga sikat-sikat na mga babae. Tulad ni Tony Fowler, tulad ni V. Cortez, tulad ni Zainab, mabibigyan kanya mga yan ng mga magagandang idea kung papaano sila nakakaisip ng iba't ibang klaseng magagandang content for them. Kasi, unfortunately, kung ganto't ganto ka lang, paulit-ulit, good luck, man. I mean, for sure, babagsak at babagsak ka. Ito hindi dahil sa nanghuhula ako, ngunit ito dahil sa experience ko. Nakita ko na halos lahat sa social media, guys. And yun lang, Elma. Ngayon, Elma, kung gusto mo naman ang payo ko, pwede mo naman akong i-message. Okay lang ako, hindi lalabas sa social media, walang kahit na ano. Pwede akong magbigay ng idea sa'yo. Pero sa ngayon, Elma, hanggang dito na lang. I wish you all the best in life, man. I wish you all the luck sa buhay mo. Kung totoo man na naghiwalay talaga kayo ni Gabin, oh my God, man. Ibig sabihin, you'll need to pursue your life even farther. Kaya mo yan. One love. Good fucking vibes. Okay. Putang inang tong makagago na tong hayop na to. Lahat sa'yo, nasa iyo. Makabobo, makabaho, makagago. Tanga mo, putang ina mo. Ina mo, makabaho! Ganyan yung itsura, oh. Sabi niya, oh, ganyan, oh.